Hi, ako si Julian Gilel Tibay, 2014-64-375, at ito ang fourth video diary entry ko. I think that engineering ethics should really be a part of CHA 100 kasi as early as now, ngayon tignan mo, first year, first sem ko pa lang. Pero at least medyo nagigets ko na kung ano ba dapat ang disiplina ng isang engineer. Paano ba siya dapat nag-work? Kasi after all, hindi naman talaga mag-isa lang ang isang engineer. Madami siyang katrabaho, and because of engineering ethics, alam niya kung paano niya tratatuhin ng coworkers niya. The second, alam din ng isa, kagaya ko, na ang engineer, hindi basta-basta gagawa ng produkto yan. Marami siya i-consider, like environment, the society, cost, yung sa manpower. So, madaming kailangan i-consider sa lahat ng decisions Para na sa dapat akin niyang naman, gawin. Mali pa rin talaga ang Z Corp kasi, well, technically, wala naman silang vino-violate na batas. But since the law has loopholes in it, hindi pa rin kasi tama ang ginagawa nilang nagpo-produce nila ng super daming levels of lead and arsenic and dinidispose off lang nila sa sewer systems ng isang city. So, mahirap din kasi what if, oo nga ngayon, hindi natin nararamdaman yung nangyayari. Pero, in 200 years time or whatever years time, mararamdaman natin yan. And tayo rin lang ang magsasuffer. Ang aspirational ethics naman is different from preventive ethics. Well, sabi na nga ni Ed Harris, professor of the history and ethics of professional engineering at Texas A&M University, naniniwala siya ng isang important ethical issues engineers face right now is the need to refocus from preventive to aspirational ethics. So first, ano ba ang preventive ethics? Ang preventive ethics kasi, it concerns itself with the prevention of professional misconduct and harm to the public from technology. So, yung iniisip ng preventive ethics, ano ba yung gagawin natin para hindi tayo maka-harm, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ang aspirational ethics, ano ba dapat yung ginagawa natin para makatulong tayo sa human well-being. So una, well, it has to do with using the technology to promote human well-being. So instead of focusing on just the bad side of engineering or the negative effects that engineers did to the world, isipin din natin kung ano rin ba ang mga nagawa ng mga engineers to promote the better well-being of the humans. For example, toothpaste, chairs, 'di ba? Ang dami kasing nating tinitignan na problema ng isang engineer kung ano ba yung mga dati niyang nagawang mali. Pero hindi natin tinitignan kung ano ba yung mga nagawa rin naman niyang tama.